Knock knock. Who's there? Maria. Maria Clara who? Bring it Cause I'm on. hot Maria Clara de Gucci Magaro Danida Mecanico. I don't know. Ay, wait lang. Nag-record na pala tayo. Oh my Ay, god. wait lang. Pause muna natin. Baka narinig na tayo eh. Okay. Kanina pa pala to. Kaya pala kumakanta-kanta ka dyan ng... Ano uli nga yun? Yung kanta mo? Cause I'm hot Maria Clara de Gucci Magaro Danida Mecanico. Okay, so... Siya si Maria Clara. The Fifth. The fifth, yeah. Oo. Maria Clara the fifth. The Fifth. The fifth. The Ah, fourth, the fifth. Oh, well, hi guys. So, I'm back again with another podcast regarding Rizal's What If. So, this is Pepe Talks. I'm your host, Mark, and I have here guests. So, nasabi natin nung una, yung kumakanta kanina. Her name is... Maria Clara the fifth. Mm, Thank you so much. tapos kasama niya yung isa pang historical figure. Historical. Historical? Sino yon? My name is... Ano, hindi tayo English. Ay, sorry. Pasensya na po, Binibini. Okay. Ayan, ganyan Binibining dapat Maria. tayo. Ang ngayon. aking pangalan grabe yung accent. Ang aking pangalan ay Juanito Alfonso de la Cruz, hailing from the city of Manila. Wow. Wala pang Manila. Intramuros. From Intramuros. Oh. So, yun nga. So, yung isa nating kasama, si Maria Clara the Fifth. So, ano ka? Apo sa tuhod? Apo sa talampakan? Actually, pangalan ko lang talaga Maria Clara. Gusto ko lang maglagay ng the fifth. You know? Kaya the Fifth kasi parang ang dami niyo na. Mhm. Tapos ikaw naman, bakit sobrang haba ng name mo? Kasi ganun ang pinangalan ng aking mudra. Anong lingwahe yan? Ba't hindi ko Becky Lingo. maunawaan? I know. Yan ba ang lingwahe sa panahon nyo? Panahon nyo. Panahon Walang ganyan nyo. sa panahon natin. Namin. No na lang. Oh. Lakas nun. Okay, so, alam mo ba yung pag-uusapan natin ngayon? Like, kayo ba? Ano yung what if na naisip niyo pagdating kay Rizal? What if buhay pa siya? I mean, alam ko patay na siya by this time. Oo. Pero you know, what if he didn't die na super aga? Ikaw. Ano ba? What if... Natuloy niya yung mga... Meron ba siyang hindi na finish Pending works. Feeling ko madami. Madami. Oo. Yun, maganda rin yun. What if natuloy niya yung mga like pending talaga. Unfinished na projects. Not projects. Like mga novel. Novel. Well, malapit na yung sagot niyo actually. Kasi yung topic natin sa podcast ngayon is how might Jose Rizal's extended life have shaped Philippine governance after Spanish colonial rule? Diba? Ang haba. Pero technically, yung tanong lang dyan is, paano kung mas nabuhay pa ng mas matagal si Rizal? Hindi, congrats. Ay, ganun. Ano kayo ba sa tingin nyo? Anong mangyayari kung nabuhay siya na mas matagal? Feeling ko, hindi siya magiging national natin. Okay, let's be real Kasi, ang nangyari kasi, kaya siya na-recognize, feeling ko, kasi he died protecting his pride as a Filipino. Pero kung hindi siya namatay ng ganung way, ano mangyayari? He won't be recognized in Diba? that regard. Or siguro makikilala siya as a writer lang. Di ba? Not a hero. Siguro nag-pave ng way siya, but he's not probably going to be that. Kayo, sa tingin nyo sino kung hindi siya? Hindi ko rin alam Siguro ikaw. Si Maria Si Clara. Maria Clara. The fifth. So, ayun nga. Di ba, usually, pag sinabi natin yung sasabihin nila na,
in comparison sa other heroes sa kilala natin, siya mas mapayapa yung way niya. Kasi yung gusto lang niya is change through education, civic engagement, and policy, not violence. Pero sa tingin niyo ba, naging effective yun? Yung gamit niya is pen, tapos yung iba, sword ang gamit. Like, tama ba? Kasi I think maganda yung way niya. Kasi it just shows na there are other ways to protect and defend your country, not by... Mm. And there's nothing wrong with kung piliin mo man, raise your swords o kaya raise your pen. I think it's such, it just makes us think that there are other ways na pwede mong gawin to protect your pride as a Filipino. And maganda rin naman yun kasi like yung mga works niya, it can be passed down through generations. Pass down. Like, ano yun, it's gonna leave something eh. A mark. A mark? Mark. Grabe na talaga. Si Maria Clara at si Juanito. Kung ano man ang sunod na pangalan mo, Juanito. Pero alam nyo ba, like apart from those, yung dream niya is actually liberty within the system. So, System oo, that they are oppressed by the Spaniards. yeah, that time. Kasi 'di ba, alam niyo yung La Liga Filipina. So yung La Liga Filipina, yun yung naging move niya to unite Filipinos toward peaceful reform. Tapos Rather than raising their swords. oo, Mhm. yung gusto nila noon is magkaroon ng representation o di kaya magkaroon ng platform para doon sa Spanish courts, tsaka equality under the law. So basically, gusto nila magkaroon ng say, gusto na kasi kung ngayon naman iisipin mo, halos lahat naman. May freedom of speech. Oo. Noon kasi parang kailangan mo pa siyang paghirapan, Ipaglaban. ipaglaban. Kayo It's a ba, basic right. sa tingin nyo, like, kaya nyo ba yun? Like, yung tahimik lang kayo? Ako? Madaldal ako eh. Halata. Clara, lecheng magara. Ikaw, sa tingin mo, kaya mo ba? Mamatay na lang ako like Rizal. Nang walang sinasabi. Written. Ah. Written ang kanyang speech. Pero kasi sabi daw ni Rizal na if Spain didn't change, siguro someone else would have stepped in. And kilala naman natin kung sino yun. US. Yun yung sumunod after ng Spain. So parang dun pa lang, meron na siyang foresight ng geopolitics. Parang ang amazing lang niya sa part na yun. Like, overthinker ba siya? So parang alam niya from the very beginning that we will continue to be oppressed. Totoo. So, siguro overthinker nga siya, no? Kasi So hindi... he's like me. Hindi, ano siya, mind reader. Mind reader? Magkapangyarihan talaga siya. Ay, Ay. Kaya pala siya national hero. Ang brilyante ng... Diwa. 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 Utak, diwa. dami na Maria Clara natin ngayon, no? Nanonood ng Encantadia. Ganun talaga, kailangan natin mag-absorb ng every Filipino, what do you call that? At saka kasi guys, nung panahon Entertainment. ni Maria Clara, etong kausap natin na Maria Clara ngayon, hindi man siya galing sa mundo natin eh. Diba? Saang mundo? Encantadia. Abisala. Avisala Eshma. Ay. Akala ko ikaw si Imaw. My face? Hindi. Ano? Yung character. Character lang ni Imaw, pero yung face hindi. Dapat lang. Kasi ang face ko is katulad ng kumanta ng Cause I'm hot, Maria Clara, tikaching magara. Wala ka lang magagawa ngayon, na-stuck ka sa yellow. Mukha kang ice candy Oh. ngayon. Bakit ako na-stuck nga pala Na-stuck siya sa yellow. Wala yun. Okay, teka na, wala na naman tayo kay Rizal. So, sabi nga nila, yung naisip ko siguro if mas nabuhay na matagal si Rizal, siguro mas matutulungan niya ma-build yung Filipino Republic. Pero bawasan natin yung drama dun kasi yung bansa natin puro na ng drama. Wala nang katapos ang drama eh. Tapos, siguro isa rin siyang magiging post-colonial statesman. So, siya yung tipo ng tao na magagawa ng constitution na hindi lang basta-basta, shoutout dun sa mga government officials natin, Ay. basta-basta lang binibigay nila. Pero siguro yung constitution na Well it would make sense, it would really help us. And parang aside from it being easy to implement, it's really something na would matter
nowadays. So, technically, walang clout chasing, walang Mhm. corruption. Yun yung sa akin for number one. Kayo ba sa tingin niyo like yung mga ginagawang bills ngayon, constitution, do you think na it's still worth reading or worth implementing? I mean, based sa mga nababasa ko sa recent news, I'm not gonna name drop any of them. Pero Pero, kilala niyo na. grabe, this one bill, I don't remember who was that trying to, anong tawag dun sa word na yun? Ah, Parang i-allow yung bill na yun. It was something about Implement? paying back, ayun, implement. Paying mm, back someone. So mm, parang, grabe. If Rizal was here, he wouldn't do that. He wouldn't do that. totoo. Kahit very ano siya, kahit very filial na son. Mhm. Yeah. He knows yung freedom ng isang Yeah. tao. He knows yung parang mga povs, like yung mga... Kasi nga, di ba, cloud chasing nga ang ano, takbuhan ngayon when it comes to government. But yung Mm. panahon nila, Wala. wala. Walang ganun. They fight for something talaga. Kasi sa ngayon, ano ba? Yung dati nun, seryoso sila. They were like really getting oppressed. Mm-mm. So it's that kailangan nila lumaban. Dito kasi, ngayon, right now, na-oppress tayo. Pero ang na-oppress lang is yung may hirap. Totoo. Nung time na yun, lahat na-oppress. So, May kailangan ang nila mahirap. lahat buman. Totoo. Pero dito ngayon, pili lang oppressed eh. Totoo. Tsaka wala naman din ngayon kahit sino. Dead man na lang kahit ang sabihin natin ngayon. Minsan nga ililabel pa tayo na kung ano eh. Dahil lang nagsabi tayong totoo. Kasi for them, truth hurts. Pero yun nga, ano pa ba? Kung mas matagal na buhay si Rizal. Ay, wait lang. Alam nyo ba na si Rizal, nakilala siya na one of the influential figures who opposed yung revolt ng Katipunan. Kasi sabi niya, it was premature and risky. So parang ano, parang ang funny lang din nun kasi kapwa Pilipino nag-aaway-away. Pero it makes sense din naman siguro kasi Hindi may iwasan. oo, kasi nga sabi ko nga kanina, 'di ba? Mas peaceful 'yun sa kanya. Oo. Tapos yung sa Katipunan kasi kung gera, gera na 'yan. Kung Mhm. awayan, awayan na 'yan. Oo. So siguro I think nung time na yun, he knows that bloodshed isn't worth, mm. like, ano pang ipagtatanggol natin, yung pride natin kung wala na rin tayo. Mm. So I think he thought na if raising his thoughts and his minds and his words was better so that he could protect the Filipinos who wanted that respect from those Spaniards, he thought that it was better. So baka mas ganun ang pag-iisip niya. Which I Tama think din naman. there's nothing wrong with wanting to not wanting to not be whoa. To- Wanting to ensure that people won't die. At saka hindi naman siguro, I mean, technically hindi naman natin maiiwasan yung bloodshed eh. Mhm. Pero siguro kung mas matagal siya nabuhay, siguro siya yung magiging pahinga, Ng sandalan nila Bonifacio, nila Aguinaldo. 'Di ba? Parang kung ano yung kakulangan nito, ako muna po kumpleto na. Ay. Okay. Ganun pala The siya. filler. Oo, Filler? pero walang love team dito ha. Ay. Serious talks to. Okay. Pero at the same time, siguro, since ano nga sila, very adept na figures, siguro, poprotektahan nila yung pinaniniwalaan nila. Like super oo, ano din sila eh. Hindi- in hindi what nila- they believe in. o yun hindi yung nila ano kayang nila. mag-adjust agad. Mhm. So siguro away din yun. Hindi may iwasan. Sa tingin mo, magiging frenemies si Rizal at si Bonifacio. Diba? Kasi diba si Rizal, mas okay siya sa peaceful reform. Si Bonifacio naman yung sa katipunan. You know, I think in some ways they would agree, but it's never gonna end up in the same path. Kasi conflicting talaga yung parang ideals Nila. They won't bow down to one. Another. Kasi si Rizal, he wants to go through peaceful reforms nga. Tapos si ano ulit yung name? Si Apolina. Ay, sorry. Bonifacio. Bonifacio. Sorry, Parang kasi gusto niya kasi like through yung, ayun nga. yung away. To the allies. Oh, well,
Oh, Sige nga, move na tayo sa nung time ng mga Amerikano. American. Maria Clara. Okay, Sa lahat transition. Marie Clara, de kuching magara, don't need an Americano. Ay. Oo, di ba? Nakuha mo Okay. yun, Aha. Biti ka doon, Biti ka doon. So, sa time naman ng mga Americans, after yun ng Spain, ng mga Spaniards, diba? After 333 years. Okay. Sige, kailan yun? Next question, Alin please. Ano ka ba? Alam mo yun, nandun ka. You were a witness. Oo, Sorry, nasa Juanito. ibang bansa ako nung panahon na yun. Nasa I was Madrid. studying with Rizal. Rizal. Okay. Saan siya nag-aral? Next question, please. Sa Okay. school. Sa school. So, kayo, kung nabuhay siya hanggang sa occupation ng mga Americans, Okay. ano yung sa tingin yung mangyayari o yung gagawin niya? I feel like, gagawin niya rin yung anong ginawa niya nung time niya with the Spaniards. Pero this time, the novella is going to be about The These- Americans. The Americans. I think it's gonna be like actually a good novela. Like, imagine mo yung panibago siyang kwento na about the Americans naman. Like, that's gonna be so interesting. Kasi he's like speaking for the people kasi the people won't speak for themselves. Oo. He's protecting them. At saka kung isipin mo, like, kapag nagsalita sila, kapag Spaniards kasi may mga similar tayo na words in Tagalog. Pero in English, napanood yun na ba yung Maria Clara Ibarra? Oo, actually. Di ba part ka nun? Oo. Ako Siya yung actress. Hindi. Ako yung, Siya mismo yun. Ako yung nag-organize kung, Nang- kung bakit napunta si Maria Clara. Sorry, ako yun. Talaga yun. Ay. Ako ang rason kung ba't siya napunta sa libro. Kasi Big may revelation. kapangyarihan Oo. ka. Kasi nga galing talaga ako sa Encantadia. Kasi may brilyante siya. Diwa. Oo nga, pero iba doon, like, since galing nga siya sa mundo ng mga tao, tapos bumalik siya sa past, parang nagulat sila na paano nakakapagsalita ng Oo. English yung babaeng to. They think na it's like so... Oo, kasi parang English, it's a privilege back Yeah. then eh. Pero ngayon kasi, parang, It's a very normal na. common You're Yeah. supposed to be knowing how to yeah, speak and English. parang it's for Filipinos. I mean, For the admittedly, betterment. a lot of Filipinos think na English as a language is somewhat parang a measure of of your intelligence. intellect. Yeah. So, ayun. Siguro, tama din naman, magsusulat pa rin siya ng mga novels, ng essays, tsaka, ganun pa rin naman yung mga Filipinos. Magkakaroon pa rin ng rally. Never naman naalis sa atin yung mga rallies na yan. Makakita ka. Totoo. Tapos, kapag siguro naabutan niya yung pensionado program, siguro ang gagawin niya, since more of talaga siya, more of a writer vibes talaga siya, i-critique lang niya yung motives at saka yung pinaka-content nun. Tapos, maghanap lang siya ng ways para i-adapt yun toward yung Filipino progress. Pero, eto, one thing's clear. Ang sabi ni Rizal is he saw education as the key to self-rule. Tama naman. The more educated you are, the more na you know what to fight for, who to fight for, and when to fight it. Kasi, parang, what else could a mere Filipino do kung, alam mo yun, kung deprived sila with education? Kasi sila wala magawa. Kasi hindi nila maintindihan nila. Pero hindi nila alam na Kung bakit ito yung rason. And dun papasok na education really is a powerful tool. Tapos, ayun nga, alam naman natin nagpapagawa siya ng schools. Sige, isa siyang advocate. Yun ang term natin ngayon. Pero noon kasi parang isa lang siyang nagpapagawa. Simpleng taong nagpapagawa ng eskwelahan. Parang si Ibarro. Ibarro. Yeah, si Ibarro. So, ayun. Kayo, sa tingin nyo, anong gagawin niya in terms sa schools? Like, magpapagawa lang ba siya? Ganun. You know, I think, magkakaroon tayo, like, alam ko meron ako sa Rizal University. Pero, feeling ko talaga, merong school na he would probably not rule, pero act as the main head for that school. And siguro, ang specialization na doon is probably journalism, like focused on those. Kasi yun ang kanyang ideals, and I think he would make something like that. And feel ko rin parang he would like, kasi diba dati hindi naman walang privilege yung ibang tao for education. I think he would like pave the way para magkaroon ng access ang mga scholarships. scholarships. Yes. Like, not
alam ko may scholarships na tayo, but there's probably something na magdi-differentiate dun sa other scholarships. Like, alam nating madaming Totoo. alam natin madaming unprivileged right now. Mm-mm. Pero I think he would make a way to ensure na kahit hindi mabigyan ng scholarships at makakaaral pa rin sila. Tama. Oo, tama din yan. At saka, syempre based from his own experience eh. Naging scholar siya, tinulong. I mean, alam naman, hindi naman talaga mahirap si Rizal, alam natin Mhm. yan eh. Pero at the same time, nagsipag talaga siya. Do ayaw Para niya maging talaga yung kurso na meron siya. Nagpursige siya. So, yun muna siguro yung ano natin kay sa background ni Rizal, may mga onting katanungan lang ako sa inyo sis. ano yan? Kayo nang galing sa Ay. panahon noon. Pero, eto ang catch. Okay. Bawal kayo mag-English. Dapat Oh my God. purong Tagalog lang. Hala. Okay. Masusunod. Ginoo. Handa na ba kayo? Handa na po. Handa na. Okay. Ang tanong ko, itatanong ko sa English. Ay? So kayo, sasagot kayo in Tagalog. Okay. Siyempre, hindi ko napapahirapan sa sarili ko. Okay. Okay. Ganon. So, bawal din ako magsabi ng okay. Oo. Bawal ako Oo. magsabi ng so. Oo. Oh my God. Pero isa lang Diyos naman. ko po. Isa naman yung tanong ko sa inyo. So, sa tingin nyo ba, would Rizal have accepted a government role or stayed independent? Sa tingin ko, hindi yan tatapak sa, okay. Ay, sorry. Tatapak? Ay, paumanhin. Hindi yan tatapak sa mundo ng politika. Ng mga tao. Totoo naman, hindi siya aakap. Pero, sa tingin ko talaga hindi yan mangyari. Kasi nung panahon niya, ayaw niya yung mga namumuno, di ba? Ayaw niya yung pamamalakad nila, ganyan. Mm-mm. So, ang mangyayari, okay, nawawala na ako ng Bukabula. paumanhin. Maaari bang magpalit na ako ng linggo? Sige na nga. Okay. So, ang mangyayari kasi, si Rizal, tingin niya kasi yung mga, nung time niya, pasama yung image niya. Not masama. Pero like, perception. So, parang feeling ko, iniisip, okay, nalito na tayo kasi, pinirsige mo akong pagtagalugin kanina. Kanina lang, nalilito na ako. So, would Rizal have accepted a government role or stayed independent? He would have stayed independent. That's just, parang match lang talaga yun sa ideals niya eh. Nababagay yun sa, nababagay. Basta parang siya yung nakikita kong tao na kahit walang posisyon, role May attached sa influence kanya. pa rin. Oo, kaya niya yun eh. Tama. Kasi he's parang a kindred spirit. Ah, Like parang ano ba, parang he can manage, hindi man sa he can manage on his own, pero like as an individual, parang kaya naman niya kasi mag-make a change, make small changes that could lead to big impacts din naman sa buong bansa. Gets. So, pareho kayo na stay independent. Yeah. Tama din naman. I mean, realistically speaking noon, ang hirap naman talaga pumasok sa politiko. Tama. Needless to say, puro Spaniards, or if not Spaniards, nandiyan yung Friars. mhm. Si Padre Panot. Damaso. Si Yung tatay ko. Kami tatay mo dito. Si Nareklamo. Okay, so, grabe ang dami natin na pag-usapan tungkol Ah. kay first episode pa lang to. Huwag mo lang gawa ng second. First episode pa lang to. Pero, may panibago ka na. Feeling ko, sa next episode mo, may panibago ka na eh. Bisita. Oo. So, ito pa lang, first episode. So, para matapos natin yung episode na to, may babasahin akong 2 quotes galing Ay. kay Rizal. Tapos, kayo, anong na-feel nyo dun sa quote Okay. na yun? Sana hindi ko pa narinig tong quote na to para raw Okay. emotions. Oo. So, sabi niya, yung first quote, "There are no tyrants where there are no slaves." Tapos yung pangalawa, "I still have faith that Oh. nothing can redeem us except our brains." Okay. For me, yung pangalawa, pinaka-powerful. Yeah. talaga. I think, maganda yung pangalawa, pero I think
there's something that ignites me. Sa una. Oo. You know that Filipinos will continue to be oppressed. Hindi natin may iwasan yun. Pero it's like, it's such a normal thing na maging oppressed na that it pains me. Now, why are we making this normal? It's so sad to hear. Grabe. Yun yung masasabi ng Maria Clara. Maria Clara, the fifth. Ikaw, Juanito. Tapos yung sa second naman, yung about yung faith niya. About his faith, na may tiwala naman siya sa like, that there's still hope. Kasi like, I believe naman na knowledge is power. Knowledge is power. Na like, yung mga kaalaman natin, or like, the things we know, the things that we're capable of, these things naman, parang it can, yung sabi ko nga kanina, it can lead to generations through generation. It can be passed down. It can be used as an anchor or a weapon later on to fight for yourself and your rights, and I thank you. Okay, Mr. Juanito. Baka naging Miss Juanita na. Asawa lang isang kapitan Oh my God. So, ayun. Ano naman naisip nyo sa conversation natin ngayon? Na what if matagal na buhay si Rizal, ganyan. Buhayin na. Ay, andito nga yung... Bangkay niya. Hindi, andito ang kanyang kabiyak. Ay. Kabiyak? Supposed na kabiyak. Pero the fifth nga The lang. Oo, baka hindi ako yan. Ay, Gusto niyo yung the first time. kayo ba? Ako kasi, I mean, naman talaga ako interesado noon kay Rizal. Pero kung iisipin ko, yung like conversation natin ngayon, siguro, tama lang na may subject tayo about him. Hindi dahil sa gino-glorify natin yung mga ginawa Yeah, niya, but because nalalaman natin talaga kung ano yung... Gano'n ka siya Oo. effort. And ano yung nangyari noon. And siguro, as part of yung tulong natin to make a better Philippines, siguro we still need to learn about their past mistakes. Kasi even though past na yun, there are We can a still lot. learn from those. Yeah, there are still a lot of those mistakes na Na- nag-exist Diba? ngayon. Like, ilang years na nakalipas, pero nangyayari pa rin to. Totoo na. Hindi ba tayo The aasenso? change is not changing. Guys, kaya nga bibigyan na lang kayo ng kanta ng ating guest. Ay. Anong gusto nyo kanta? Siya ay si Hot Maria Clara, the fifth. Cause I'm hot Maria Clara, de coaching magara, don't need a mechanic. Okay, tama na. Hindi ko inakalang nababaliw na pala ang mga linya ng Maria Clara. So, ayun lang for today's episode. I hope everybody enjoyed and please follow us and Ay, tune in Hindi for ka the na next nito. few episodes. Kailangan natin bumalik sa ating mundo. Ay. Tara na. Paalam. Paalam na. Abisaya, Ginoong Funilas. Bakit iba ang salita Lengguwahe at namin. lengguwahe niya ni Juanito? Nag- Mula ba siya sa Adamya? Paumanhin ako yung taga Sapiro, Sapirian. Ah, Di mo alam yan. hindi Kasi niya hindi ka alam. talaga siya doon. Nakidnap lang siya. Kinidnap ako ni Baka Maria mamaya, Clara. Meron siyang si Pau Pau. baka mamaya maglaho Oh. kayo bigla. Ah. Oo, eto na. Paalam. Ay, ang galing. Naglaho na sila. Meow.